babae ay bagay sa negosyo dahil siya ay magaling humawak ng pera, siya ay marunong gumawa ng mga bagay na sabay-sabay. Kumbaga yung sinasabi nilang multitasking. Ganyan ang babae. Dahil tayo, magmula pa sa unang panahon, tayo ay sanay na maraming ginagawa. Dalawang kamay, dalawang paa, pati ulo, ginagamit natin. So, tayo ay, kumbaga perfect tayo para makagawa ng kahit anong negosyong gugustuhin natin. Hindi madali ang pag-uumpisa ng negosyo. Ngunit sa dedikasyong kayang ibigay ng kababaihan, walang mahirap na hindi kayang magapi ng determinasyon. Ito ay ayon na rin sa mga kababaihang umunlad sa kani-kanilang piniling negosyo. Alam niyo, ang pag-umpisa ng negosyo ay hindi ganun kadali, no? At maraming gustong magnegosyo pero hindi nila alam kung paano gagawin. So, sa pagbibigay namin ng ganitong pagkakataon, ay matututo sila kung paano sila mag-uumpisa. Alam mo, 8 taong gulang pa lang ako ay nagninegosyo na ako. Maliliit na negosyo, lahat po tayo pwedeng mag-umpisa. No? Sa puhunan, nung nag-umpisa kami nung Figaro Coffee, ang umpisa namin dyan ay 1 milyon lang. Ngayon, mahigit 60 tindahan na ang mayroong kami dito sa ating bayan na nung nausay ang mga coffee shop. Pagkatapos niyan, ito namang Philippine Coffee Board, kung saan lahat ng mga magkakape sa industriya ay ating pinulong para tayo ay maisulong natin yung buong industriya ng kape ng Pilipinas. At ngayon, meron naman akong bagong inumpisahang negosyo, tinatawag natin na social enterprise, itong Eco Store, para sa Environment, Community, Hope Organization. Yan naman, hindi lang po kape, kundi ang Eco ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga maliliit na mga producers na ma-showcase yung kanilang mga produkto na gawa sa organic, natural, at mga earth-friendly or eco-friendly na mga produkto. Tunay na obligasyon ng gobyerno na tumulong maitaas ang antas ng buhay ng bawat isa sa bayan. Subalit dapat din nating isipin na hindi ito kakayaning mag-isa ng pamahalaan. Dapat rin nating tulungan ang ating sarili para makamit ang ginhawang ating inaasam. I hope that you can look at our website, www.ncrfw.gov.ph. Makikita nyo doon kung ano-ano ang mga nabibigay naming mga serbisyo. At alam nyo naman po kami, hindi kami funder, kami po ay nagbibigay gabay. At ang mga different agency, the government agencies, we will refer them to you para ho kayo ay mabigyan ng gabay sa inyong mga negosyo. Well, mga babae dyan, huwag kayong wala ng pag-asa. Itong bansa natin, marami pang mararating. Ang solution sa ekonomiya natin, sa poverty natin, nasa atin to. Hindi nasa government. Ang government will be there to help us. Pero sa sarili natin, yan ang pinaka-importante. Dapat magpalit tayo ng pag-iisip. Huwag tayo magiging panay complain or pag negatibo. We have to have an optimistic mindset. Yan ang importante. Sa lahat ng nakikita natin na successful entrepreneur, mula maliit at malaki, ang success nila ay dahil sa attitude nila in life. Yung sipag, yung tiyaga, yung passion, yung perseverance, yung optimism, lahat yan is important in becoming a successful entrepreneur. Doon po sa mga nanonood po sa atin ngayon, kasi po ako rin po ang presidente ng Philippine Marketing Association. I'm only the 8th lady president in the 55-year history ng Philippine Marketing Association. Ang sana po, ang pakiusap ko ay gumawa po kayo ng marketing plan. Dahil po yung ibang po mga kababaihan, bira na lang ng bira gumagawa ng negosyo. Huwag po tayong ganon. Gagawa kayo ng marketing plan, competitive analysis, pricing analysis. At kung may problema po, punta lang po kayo sa www.philmarketing.com.ph. Kung ikaw ay pipili ng negosyo, isipin mo yung negosyo sa isang bagay na iyong ginagamit, iyong nagugustuhan, or ay iyong paborito. Dahil kung ikaw ay magninegosyo tapos hindi mo naman gusto yung iyong tinitinda or inaalok na serbisyo, hindi ito lalago. Kaya mahalin mo ang negosyo na iyong itatayo.
Ang buong layunin ng ating administrasyon ay umahon ang mahihirap. Magbigay ng pagkakataon pag maganda ang panahon at proteksyon pag masama ang panahon. Dito sa ating katatagan, napakalaki ang magagawa ng kababaihan upang mapagtagumpayan ang pagsubok na hinaharap ng bansa mula sa pandaigdigang krisis ng ekonomiya at sa climate change. Kaya aasahan ko ang buong pusong pagtulong ninyo tulad din ng napakahalagang dati na ninyong binibigay na tulong sa akin. Nananalig ako na patuloy na magiging matatag kayo sa ating balikatan. Sapagkat nasa ating nagkakaisang pagkilos ang pambansang kaunlaran. Muli, Happy Women's Month sa inyong lahat. Maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik. Sana'y nabigyan namin kayo ng dagdag kaalaman at kasiyahan sa aming inulat. Patuloy tayong makiisa sa mga programa at proyekto ng pamahalaan dahil ito'y sadyang para sa ating mga mamamayan. More stories to come. See you next week.